Praise God! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Diyos sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataong tayo po'y makapag-aral ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay may kakayanan o pinagmumulan ng pagpapala ng bawat tao. Ang salita ng Diyos has the power to bless and transform the life of the people. So sa umaga pong ito ay sama-sama po nating pag-aralan ang katotohanan po ng salita ng Diyos na higit na ang Diyos po ang nag-aalaga po sa atin. May topic today is about God's providential care. Kung meron man pong mararanasan ng tao na higit na pag-aalaga ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang, ng kanyang kapatid, ng kanyang minamahal, ay higit ang pag-aalaga po na mararanasan natin kung ang Diyos ang nag-aalaga po sa atin. Sa umaga pong ito, samahan niyo po akong pag-aralan po ang topic pong, hallelujah, pinamagatang kong God's providential care. Buksan po natin ang ating mga Biblia in the book of Psalms chapter 23, beginning verse 1 to verse 6. Sa unang talata po hanggang ika-6 na talata, ang sabi po ng Biblia, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He make me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." The Lord will bless the reading of His Word. Can we just bow our head and let us close our eyes? Patuloy po tayong humingi ng gabay sa ating pong Panginoon. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Hayaan mo po sa araw na ito sa pag-aaral po namin ng iyong banal at makapangyarihang salita. Samahan mo po kami. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy kang mabigyan ng kaluguran, mapuri at madakila lamang ang dakila mo pong pangalan. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pag-aralan po natin ang pag-aalaga po ng ating Panginoon. Alam po nating lahat kung paano po binanggit po ni Haring David that the Lord is my shepherd, I lack nothing. Kapag raw po ang ating pong Diyos ay ang ating pastol, ginawa nating pastol, hindi tayo magkukulang. Binanggit niya, hallelujah, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. He refreshes my soul. Kaya nga po mga kapatid, the Holy Spirit give us a foretaste of future bliss, that our restorative for our soul or for your soul. The place that God's prefer to us, mga kapatid, na tayo po'y dadalhin upang tayo po ay hindi pagkulangin ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng banal na espiritu na nang hinahanap na kaligayahan, na nakapapanumbalik ang ating kaluluwa, at malalaman po natin yung lubos na awa ng Diyos at ang lalim ng pagmamahal na ipinakita ng ating Panginoong Yesus na sakripisyo sa Kanya pong mga ginawa. Why Psalms 23 is so important? Bakit nga po ba napakahalaga ng Salmo 23? Ano nga po ba ang nakapaloob sa Salmo 23? In Psalms chapter 23, heals the soul because it helps a person to remember that the Lord, who is our shepherd, is always with us. Natututunan po natin, at ito po ay nagdadala po sa atin na ng isang tao'y maalala niya na ang Diyos ang kanyang pastol. Kung meron mang pinakamainam o masasabi nating mainam na nag-aalaga po sa atin, ay walang iba kundi our great shepherd, na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. He is always with us. It helps us a person physically and emotionally to heal by trusting in His care for us. So makikita natin, it also reminds us that He gives us joy in the midst of our enemies. In the midst of trials, He gives joy to us. A shepherd protects his flock with his rod. So makikita ho natin, ito ang kahalagahan
na naisulat po ang Psalms 23 na sumasalamin po sa ating pong nararanasan na kinakailangan po natin ng isang pastol na walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi ni David, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kung ang ating pong ginawang, hallelujah, pastol ng ating pong buhay ay ang ating Diyos, kailanman hindi tayo magkukulang. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon like all Psalms. Makikita ho natin in Psalms 23 was used in worship by ancient Hebrews. The writer describes, sinulat po no, na ito ho ay sinulat isinulat para ipakita na ang Diyos ang mabuting pastol in the roles of protector and provider. The Psalms read, recited, and sung by Jew and Christians. It has been called the best known of the Psalms for its universal themes of trust is God or trust in God. So makikita natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. Hindi ako magkukulang. Hindi ako mangangamba para praising. Sabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 11, I am a good shepherd. The good shepherd lay down his life for the sheep. No wonder why St. Paul said in Philippians chapter 4 verse 19, and my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Siyang magsusupply, hindi ng kakaunti mong pangangailangan. Not some, but all your needs. Lahat ng iyong pangangailangan ay susupply ng ating Panginoon. Yung sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 25, sapagkat kayo tulad ng mga tao, ng mga tupang naliligaw, ngunit kayo nanunumbalik upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. So makikita ho natin kung paano ang Diyos ang mabuting pastol. Sabi sa talatang 2, pinahihinlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Masarap isipin, in God's side is always greener. Sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo matutuyo. Hindi tayo matutuyo. No wonder why King David says, ako'y nagmistulang na bata hanggang sa ako'y tumanda. Wala akong taong tunay na nagtiwala sa Diyos na naging aba o nagkulang. Mga kapatid, if we only put our trust to our God as our shepherd, hindi tayo magkukulang. He make me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Hallelujah. Naalala ko yun sa Revelation chapter 7 verse 17. For the Lamb in the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to the springs of living water, and God will wipe away every tears from their eyes. Ang sarap pong isipin, mga kapatid, sa bawat pagluha po natin, kung ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus, ang ating ginawang pastor, ang bawat luhang yan, siya ang magpapahid, mga kapatid. Meaning to say, hallelujah, mga kapatid, hallelujah, it always greener on God's side. Hindi tayo, mga kapatid, matutuyo, hindi tayo magkukulang. Praise God. Sa talata pong 3, sabi niya rito, pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. King David says, He restore my soul. He restore my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Masarap isipin, mga kapatid, kapag tayo po'y nanghihinga, pangako po ng Diyos, God will restore us. God will strengthen us. Mga kapatid, in our ups and downs ng buhay po natin, still, remember, hallelujah, nariyan po ang Diyos. Hallelujah, upang tayo po ay palakasin, upang tayo po ay itaas, muling itayo at palakasin. Because David said, hallelujah, He restored my soul. He experienced God in the midst of his trials. In the midst, hallelujah, na siya'y mahina, God always restore those people who really put their trust
to Him. Also to us, kapag ginawa nating pastol ang ating Panginoon, kapag tayo nanghihina, kapag tayo may problema, may mga pagsubok, patuloy niya tayong palalakasin. Praise God. Sabi ng Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is trustworthy, making wise the simple. Psalms 25 verse 9, He guides the humble in what is right and teach them His ways. So makikita ho natin napakaraming deklarasyon sa Biblia ng Diyos ang siyang nagpapalakas, ng Diyos ang nagre-restore ng ating pong mga kaluluwa. Sabi ng Psalms 31 verse 3, for you are my rock and my fortress. Lead and guide me for the sake of your name. Hallelujah. Kaya makikita ho natin in the book of Proverbs chapter 8 verse 20, I walk in the way of righteousness along the path of justice. Sa talata pong 3 o 4, in Psalms chapter 23 verse 4, even though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and thy staff, they comfort me. Meaning to say, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikaw ang aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. This verses, or this verse in verse 4, a shepherd used his rod or his staff to protect the sheep from animals that might harm them. Hallelujah. Binabanggit po, thy rod and thy staff, they comfort me. Yung rod niya po, yung pamalo niya, mga kapatid, hallelujah, it protects the sheep, mga kapatid, that might harm them. Yung mga pagsubok o mga bagay na nararanasan po natin, lagi pong naroon po ang pagkalinga ng Diyos. The Bible tells us about how the young shepherd David protected his sheep from the lion and the bear. Pinakita po, mga kapatid, inilalarawan kung paano si David, yung kanyang pamalo at o tungkod, at kung paano niya ginagabayan ang kanyang pinapastulan o yung kanyang mga tupang inaalagaan. Kapag ka ito ay may mga leon at bear, ito'y kanyang pinoproteksyonan. Therefore, the Bible often used the rod to symbolize the authority one has or authority vested in him by another. So, ipinagkatiwala kay David yung kanyang mga tupa, mga kapatid. Katulad po natin, meron tayong higit na shepherd na walang iba kundi ang ating Panginoon. At sabi niya, even though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil. I will fear no evil, for you are with me. For you are with me. Saan man tayo, dumaan man tayo sa matitinding pagsubok, hindi tayo matatakot sapagkat meron tayong mabuting pastol. Meron tayong mabuting pastol na walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi po ng 2 Samuel chapter 22 verse 19, they confronted me in my days of calamity, but the Lord was my support. Was my support. Hallelujah. Praise God. Sabi ng Psalms chapter 3 verse 6, I will not fear. I will not fear. Myriads set against me on every side. Sabi ng Psalm 16 verse 8, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I will not be shaken. I will not be shaken. Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strongholds of my life. Whom shall I dread? Mga kapatid, napakasarap pong isipin at napakasarap pag nilay-nilayan ang katotohanan kapag ginawa natin pastol ang ating Panginoong Yesus. Hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi po sa talatang 5, pinaghanda mo ako ng salo-salo, nakikita pa nitong mga kalabang ko.
Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. David says, you prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup overflows. Hallelujah. It symbolizes of victory. When you said, God prepare a table, it means, hallelujah, a table, it symbolizes, hallelujah, of peace. Hallelujah. It symbolizes a victory. Hallelujah. It is in the Word of God that God prepare always a victory to us. God prepare a table in the presence of our enemy. He prepare a victory in the presence of our enemy. Kapag ang Diyos ang ginawa nating, hallelujah, hallelujah, our shepherd, mga kapatid, siya ang siyang gagabay at tayo po'y pagtatagumpayin. Makikita ho natin, hallelujah, ang salita po ng Diyos, sabi po ng Psalm 16 verse 5, the Lord is my chosen portions and my cup, you have made my lot secure. Psalms 31 verse 19, how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you, and bestow on those who take refuge in you, in the sight of the sons of men. Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya makikita natin kung paano ang ating Diyos kapag ginawa nating pastol, hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo pagkukulangin. Sabi niya sa huling talata, kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life. Napakagandang deklarasyon ng bawat tao, bawat pamilya, bawat individual. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life. Nakikita ho natin, mga kapatid, kapag ka ang Diyos ang ginawa nating pastol, ginawa nating tagapag-alaga ng ating buhay, ng ating kaluluwa. God's providential care, hallelujah, will experience every people, those people who really put their trust and hope to our God. Millions of people today are suffering a various degree of depressions. Millions of people in the surface of the whole universe are suffering a various degree of depressions because of misplaced hope. Maling pinaglagyan ng pag-asa. That's why we need to, hallelujah, make Jesus as our shepherd. Kailangan, mga kapatid. If, hallelujah, our Lord, hallelujah, our Lord Jesus, kapag siya ang ginawa nating pastol, kapag tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, mga kapatid, mararanasan natin siya. Sabi ng Biblia, in Romans chapter 10, verse 9, mga kapatid, if you confess that Jesus Christ is Lord, and believe in your heart that God raised Him up from the dead, you will be saved. Maliligtas ka. Bakit po? Because God demonstrated His love toward you, toward me, and toward us. God demonstrated His love. While we were yet still sinners, Christ died for us. No wonder in Galatians chapter 3, verse 3, chapter 3, verse 13, that Christ redeemed us from the curse of the law. He is becoming a curse for us. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ganito tayo minahal ng Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Wow! 2 Corinthians chapter 8, verse 9, for you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich,
Yet for your sake, He became poor, so that through His poverty, you might become rich. Siya na mayaman sa lahat ng bagay. The richness of heaven. Hallelujah, ang yaman ng langit ay naging mahirap. Upang sa kanyang kahirapan, ikaw at ako, tayong lahat, mga kapatid, ay maging mayaman sa pamamagitan niya. Ganito tayo minahal ng Diyos. That's why the declarations of David, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Ito'y mararanasan ng isang tao kapag si Jesus ang ginawa niyang pastol ng kanyang buhay. Again, millions of people today are suffering a various degree of depressions. Hindi ho, hallelujah, napakadali ng ating hinaharap. This pandemic COVID-19 until na wala pang vaccines. But praise God, meron tayong Diyos na malalapitan. He is Jesus, the begotten Son of the living God. The begotten Son. Hallelujah. Those people who really put their lives to Jesus, mga kapatid, hindi siya pagkukulangin ng Panginoon. Kaya, sa hapong ito, sa umagang ito, nais natin na maintindihan ang bawat isa. Si Jesus ang ating mabuting pastol. Hallelujah. In my conclusion, God is so faithful. God is a faithful shepherd. He provides all our needs. He guides us into a righteous life for the sake of His own reputations. He protects us not by shielding us from difficulty, though He does at many times by permitting in our lives only what is beneficial to us. Hallelujah. According to His good purpose for us, we need to trust Him as our faithful God. Mga kapatid, ano man yung ating nararanasan, remember this. God is so faithful. He is our faithful shepherd. Hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo pagpababayaan. Magtiwala tayo sa Lord. Always declare, the Lord is our shepherd. The Lord is our shepherd. Jesus is our good shepherd. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Kung nais mo ay challenge you, mga kapatid, kung nais mo maranasan ang ating Panginoon, hallelujah, just open your heart to God. Accept Jesus as your Lord and Savior. Hallelujah, ask forgiveness sa lahat ng iyong mga nagawa at minanang kasalanan. At tapat ang Diyos. 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Can we just bow your head and close your eyes? Hallelujah, follow this simple prayer. Sabihin po natin, Lord Jesus, thank you for your love. Thank you for your goodness and faithfulness. Lord Jesus, I believe that you are the Son of the living God. I believe, Lord Jesus, you died in the cross of Calvary and you rose up from the dead for the salvation of my soul. Lord Jesus, I open my heart to you. Come into my life. Be my Lord. Be my Savior. Be my Redeemer. Be my healer. Be my provider. And be my God. Starting today, help me, Lord God, to live in righteousness, in holiness, in Jesus' mighty name. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, sa karapatan na maging anak ng Diyos. Mula ngayon, ako'y susunod sa iyo at maglilingkod para sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. In Jesus' name. Lord, I pray, bless your people. Bless them in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Receive all the glory in Jesus' name. Amen and amen.
God bless you all po, and to God be the glory.